Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kasi ang nababalita po ngayon, 80% ng mga retired na mga sundalo ay susuporta. Nako, parang may balita po mga kababayan na pati mga pogi or mga NPA nakakalat na. Nako po, bingo. Yun mga kababayan, no, yan, medyo maulan. Nako, maulan pero mainit ang ulo natin mga kababayan. So mapapanood natin ngayon si Attorney Vic Grabe Rodriguez. Meron siyang mga resibo at mga patunay mga kababayan na ang utang natin ay sobrang laki na, pero sobrang laki rin na mga kinurakot na mga demonyong mga kawatan. So ito si senator na rin kahit natalo kasi magiging senador din naman yan. Si Attorney Vic ay nananawagan po no sa linggo sa September 21. Magsilabas po tayo ng kanya-kanya ting bahay para magkaisa sa people power. Yung mga people power, yung peace. Pero hindi natin alam kasi ang nababalita po ngayon, 80% ng mga retired na mga sundalo ay susuporta. Nako, parang may balita po mga kababayan na pati mga pogi or mga NPA nakakalat na. Nako po. Alam nyo naman sa Lakabdado ay ayon sa balita ay meron ng hudyat no natutulong sa 21. Ay nay, ano lang po yan natunugan ko lang yan mga kababayan. Kaya mga kababayan, anuhin nyo na asahan nyo na pagka hindi makakuha sa magandang usapan ang pagpapatalsik sa mga demonyo ay medyo po medyo ma-action po mga kababayan, ma-action. At yung mga kababayan natin na hindi kakayanin ng aksyon ay medyo bandang likod na lang kayo mga kababayan, okay? Bayaan nyo na yung mga malalakas at talagang buuan loob na parang magiging parang Nepal. So wag naman sana mangyari yung ganun mga kababayan kasi marami magbubuhis ng buhay dyan. Alam nyo naman na pagka nangyari yan ay maraming masasaktan, marami pong may injury. So sa video nito mga kababayan, ipapakita po sa inyo ni Attorney Vic Rodriguez yung mga resibo na mga pinagpapasa nila ng mga walang pirma at kung sino may mga kasalanan, kung ilang bilyon ang mga nakurakot ng mga demonyong kawatan dito po sa video na to. So ituloy po natin tong video na to mga kababayan, dire-diretso po natin para maintindihan po natin yung pinaglalaban natin. So ito, kung nagustuhan nyo itong video na to guys, paki-like nyo naman, paki-share nyo po para makita po ng ibang kababayan natin na balak pong sumama sa rally para alam nyo po, mas lalo kayo mag-iirit. Lalo kayo mag-iirit sa nag-aalagab na puso, na galit, na mas lalo pa kayo magagalit sa mga demonyong umubos ng kwarta natin. Kwarta, awanin. Siyempre, dito rin, paano ba nagkakaroon ng isang mga buhayang asosasyon? Asosasyon na ang tawag niyan Baga mga sindikato na, mga kababayan ang tawag diyan kasi talagang yung maganda yung samahan talaga nila. Pero nanaig pa rin po yung kabutihan na maibulgar pa rin po ang mga kademonyohan ng mga buhaya. Tara, sabay-sabay natin panoorin ang full video sa pagsasalita po ni Attorney Vic. Okay, let's go! Ang hanapin po ninyo, itong BICAM report ng 2025 for the 2025 budget. Hanapin ninyo, bakit may mga blanco itong BICAM report? Umabot na po sa Korte Suprema itong kasong ito. Naisumiti na rin po namin ito. Dapat din, isesentro lang ho natin para po nasa tama yung konteksto, pati po yung paglabas ninyo sa darating na linggo. Hanapan at panugutin po natin itong mga nakapirma. Yan. Ito po yung mga miyembro ng mababang kapulungan at mataas na kapulungan. Ang hepe po ng Bicameral Conference Committee on the part of the Senate, ito pong chairman nila, si dating Senadora Grace Poe. Wow! Yung hinahanap po ng mga mambabatas na minutes of the meeting ng small committee,
meeting or hearing. Wala nga po kasi. Ipatawag mo lang po itong mga to. Etong si Saldico, bakit ba yung mga panatiko ni Saldico dyan sa mababang kapulungan? Total, ang dami naman ninyong ninakaw sa mamamayang Pilipino. Magpetisyon po kayo sa Vatican. Ipakanoonize nyo na po ito. Gawin nyo na ring santo. Total, hindi ninyo mahipo eh. Hindi, nauutal kayo pag binabanggit nyo yung pangalan eh. Sadyang iniiwasan. Pera po ng Pilipino ito. Your Honors, hindi nyo po pera ito. Patawag nyo. Panagutin ninyo. Nasaan yung minutes of the meeting ng small committee meeting? Ito ho ang dali-dali. Kung wala silang maiproduce, common sense naman. Magpunta kayo sa pumirma. Patawag niyo itong dalawa. Hindi naman pwedeng sabihin interparliamentary courtesy. Eh yung Congressman Toby Chanco nga ho na hindi kasali rito, pinatawag at nag-appear sa Senado eh. Hindi na binastos. Eh itong isa ho, dating senadora. O wala na pong kortesiya ito. Dapat ipatawag ito. Panagutin natin, anong nangyari dito sa 2025 national budget? Bakit ninyo sinalbahe? 1.1 trillion po ito eh. So dapat ito panagutin. Ang dami nito, ang daming nakapirma rito. Ultimo yung mga minority nakapirma rito eh. Ipatawag ang mga ito. Ngayon, yung ngayong chairman po ng Senate Finance Committee, pirmado rin eh. E di tawag din natin dito. Ibig sabihin, bahagi ka ng Bicameral Conference Committee. Tanong natin, sino yung bumubuo ng small committee? Hindi pwedeng hindi mo alam. Member ka ng BICAM on the part of the Senate. At anong hindi pwede at hindi ka tanggap-tanggap? Kung sasabihin po niya sa ating mga Pilipino ngayon, hindi ko alam kung sinong member ng small committee. Delikado po ang pera natin lalo. Bakit? Siya po yung chairman ng Finance Committee ng Senado ngayon eh. Kung pagtatakpan niya yung karumal-dumal na krimeng ginawa nila na nagresulta sa unconstitutional 2025 GAA, sa tingin ho ba ninyo, may aasahan tayong maayos sa 2026 budget? Higit pong malaki yun eh. Yung kasalukuyang budget, 6.325 trillion. Yung next year na panukalang budget, 6.8 trillion. Wow. Kabahagi po yung chairman eh, ng kasalukuyang 20th Congress. Itong si Senador Sherwin Gatchalian. Dapat siyang tanungin, sino yung bumubuo ng small committee na nagtarya-tarya o nagmanggel o naghati-hati o pinagpartihan yung pera naming mga Pilipino. Tanong natin ito. Because kung hindi siya sasagot ng tama at tuwid at hindi siya transparent and he will want to make himself insulated from any accountability, then wala po tayong aasahan na patas na pagdinig dyan sa Senado hanggat nakaupo yung mga katulad nito. Wala na ho, yan ang sinisigaw na ng lahat eh. Yung core advocacy po na maisog na transparency, accountability, peace and security. Chairman po ito ng Finance Committee, pumalit dito eh. Ipatawag itong dalawa. Pirmado nila pareho eh. Yung past, yung former chairman ng 19th Congress on the part of the House ng BICAM at yung kasalukuyang chairman po ng Finance Committee ng House na miyembro din ng Bicameral Conference Committee ng 19th Congress. We should make them accountable. They should come out clean and be transparent. Hindi pwedeng parte ka ng isang investigasyon na meron kang pinagkukublihan o ikinukubli mo yung mga hinihingi ng mamamayang Pilipino. Ngayon, pag nakikita lamang po natin, ito po ay nagresulta doon sa kasong ating sinampa. Nakita ko po kanina sa pagdinig kanina dyan sa Senado ang ating kaibigan, si Congressman Sid Ungab. Nagsampa po tayo ng kaso. At ito po ay January pa eh. January 27, 2025, received at 4:25 p.m. Setyembre na po ngayon. Ilang buwan na lamang matatapos na ang taon. Ano mangyayari dito sa kasong ito? Kami lamang po ang petitioner. Pero ang party in interest po dito ay kayo, yung mga lalabas sa September 21 sa linggo. Pera nyo po ito. Dapat natin silang panagutin. Naghain po tayo ng mga ebidensya at meron po tayong mga nakalap na sinertify po, certified true copy. Ano? Ito po ay sinertify din, paulit-ulit po natin pinakikita ito. Dahil maanomalya po, grabe po eh, syndicated or sindikato na po eh. Ang nakawan eh, organisado. Kanya bawal po ang neutral. Ikaman, gawin nating family affair, reunion, upang ipalabas ang ating saloobin. Ninanakawan po tayong lahat. It will be a little inconvenient to many or to some. You might find some inconvenience going out on Sunday, rain or shine. Pero
umabot na po tayo sa nuknukan eh. Umabot na po tayo sa sukdulan. Kailangan na po kayo ng bansang Pilipinas. Watawat ng Pilipinas po ang kulay natin sa linggo. Yun po ang ating bandera. Yun po yung ating iwawagayway. We will once again proudly wave the Philippine flag, calling for the Marcos Jr. administration for accountability and transparency. Nasaan ninyo dinadala ang pera ng mga Pilipino? At eto nga ho, dapat yan may enrolled bill. Nakakuha po kami, ito po'y matagal na naming nakuha. Salamat kay Congressman Sid Ungab. At ito po ay dated February 13, 2025. Sinimiti rin po namin ito sa Korte Suprema. Ito po yung nasa Legislative Archives and Museum Management Service. Ulitin ko ha, nasa Legislative Archive and Museum Management Service. Service. Pirmado po ito ng kanilang direktor. Marangal po yung direktor, hindi nagpapapressure. Hindi rin na pumapayag na magkaroon ng falsification of any public or legislative document. Ano ho ang linalaman nito? Dito amin na pag-alaman at pinaipakita ko na rin naman sa inyo ito ng maraming beses. Ito po, certified po yan ha, para nakikita nyo. Certified po yan. Malinaw po dito, ang isinumiti nila sa Legislative Archives and Museum Management Service, hindi po permado yung tinatawag nilang enrolled bill. Boom! No? Hindi po permado. Bakit ko ipinapakita muli sa inyo? Kasi nga po, alam dapat ninyo, yung mga nasa konteksto yung inyong paglabas. Mahirap naman yung ibang grupo mananawagan, ba't tayo mananawagan? Hindi alam ng kanilang pinapanawagan, bakit nga naman ako lalabas? Alam po natin yung issue ng korupsyon. Lantaran na po yan Napapag-usapan, may public hearing. Subalit, ibinabalik lang po natin muna sa sentro para meron pong konteksto yung paglabas ninyo at naunawaan po ninyo. Tama. No? Huwag po tayo magpapagamit. Kanya nga po sabi ko, maging maingat. Pagka merong grupo, kahit ano pa ang kulay, na winawagayway yung kanilang bandera o yung bandila, huwag po kayo sumama ron. Personal po ang agenda nun. Dapat po ang lahat ay ang watawat ng Republika ng Pilipinas. Yun po yung ating dalin at yan po ang ating iwagayway ng buong tapang. Pakita po natin ang ating pagkakaisa sa September 21. So ito yung enrolled bill nila. Certified po ito. Wala po itong pirma. Anong ibig sabihin? Di walang enrolled bill. Ano bang kahalagahan ng enrolled bill? Enrolled bill kasi pagka meron na, ito na nga, pumuputok na. Hinahanap nila sino raw yung nag-insert, etc., magkano halaga. Wala po yung pinagmulan Itong pinagmulan, wala pong pirma Walang pirma, yung dating Pangulo ng Senado ng 19th Congress, walang pirma yung Secretary of the Senate. At hindi itong mga ito, hindi sila pwedeng basta na lamang ikikibit balikat. Empleyado po natin lahat ito, trabahante po ito ng mamamayang Pilipino. Titulo lang po iyan. Sumasahod po iyan, gamit po ang buwis na ating binabayad. On the part of the House, ito pong si Martin Romualdez, walang pirma. Ganon din, itong si Reginald Velasco. Ngayon ay hindi mo makita. Nagputukan po yung kontrobersiya. Walang pirma. Itong si Bongbong Marcos, yung Pangulo ng Pilipinas, wala po talagang dapat pirma yan. No? Itong apat. Kasi yung pirmado nila, yun ang isasampa sa tanggapan ng Pangulo. Okay. Hindi pwedeng sabihin na kung hindi daw siya Pangulo, sasama rin siya sa rally. Hindi po pwede yun. Bakit? Pilipino ka nga. Pero baka nakalimutan ninyo na sila nga yung, bakit ba itinatag yung Presidential Commission on Good Government? Di ba? Ano hinahabol nun? Di ba nakaw na yaman? Nakaw na yaman nino? Ng mga Marcos. Bakit ngayon? Nakaw na yaman ng Pilipino tapos sasabihin kung hindi ako Pangulo sasama ako, hindi po pwede. Lantarang budulan po yun. At hindi pwedeng itanggi. Itong Inquirer po Inquirer.net, i-deny nila yan, i-take down nila. Malinaw po yan thoroughly reviewing the 2025 budget to conform to charter. Sino ho nagpahayag? Yung Malacanang din. Sino-sino po sila dyan? Nandyan po lahat Diba? Babalikan ho natin yan. Ngayon, napag-usapan po natin yung pinagmulan, yung BICAM report, napakaraming blanco, 241 billion pesos more or less, yung nakita ni Congressman Sid Ungab.
Yung ipinakita ko namin sa inyo, pinakita ko sa inyo yung petition sa Korte Suprema, ipinakita ko sa inyo yung certified copy of the unsigned enrolled bill. Ano ang dapat gawin? Ang dami hong perang nawawala eh. In total, in sum, 540 billion na flood control funds. No, may nag-breakdown, pinakita din. 245 billion po napunta doon sa mga miyembro ng Lakas NUCD or Lakas CMD, hindi ko na alam po ano yun, basta yung Lakas Party. No? Sino ang pinuno ng Lakas? Di si Martin Romualdez. So dito natin makikita na talagang linalaro nila ang pera ng sambayan ng Pilipino. Yung tamang investigasyon, ipatawag uli si dating kalihim Manny Bonoan ng DPWH. Hindi ka pwedeng excuse. Lumabas na yung MBB. Siguro kung ngayon yung ginawa niyong BBM para bagay na bagay talaga sa pangalan ng inyong amo. MBB, yung construction company. Maglangke, Bernardo Bonoan. Lumabas uli pangalan eh. Ipatawag yung Secretary Manny Bonoan dati ng DPWH, pabalikin yung Secretary po ng DBM, si Amina Pangandaman. Ipatawag, wala po akong ini-impute sa taong ito. Nakilala ko ito, kasama ko ito, personal kong kasama, simpleng tao, marangal, from the academe, si Secretary, NEDA Secretary RC Balisacan. Bakit po si Manny Bonoan dapat ipatawag? Alam niya eh. Alam niya yung nangyayari sa kanyang departamento. For the many years that he was there, under the present administration, Marcos Jr. administration, alam niya yung nangyayari. Put him back there. Huwag na sa Kongreso. Balik niyo sa Senado. Kanya nga po ang daming humihiling eh. Ibalik si Dante Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon. Tama po yung direksyon eh. Ni Dante Marcoleta eh. 3 hearing pa lamang, tama yung direksyon, tumbok na ho, sumisikip na eh. Kaya lang, may pinagtatakpan, habang naghihiring ang Blue Ribbon, rewind po ninyo, i-review ninyo. Habang naghihiring ang Blue Ribbon, meron ng desisyon, magpapalit na ang liderato, tanggal na si Dante Marcoleta. Pinatapos na yung hearing. Pero tumpok na, kanya dapat ibalik si Dante Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon kung totoo ang direksyon ng investigation. Dapat si Dante Marcoleta yan. Patawag si Manny Bonoan, ipatawag si Amina Pangandaman, secretary po ng DBM. Hindi pa pwedeng hindi niya alam. DBM ka eh. Kung ang sagot mo, hindi mo alam anong nangyari sa pondo ng Pilipinas, get out. Mag-resign ka na. You do not deserve to be the secretary of DBM. Galit na ang tao, linoloko pa ninyo eh. Get out. Kung ang sasagot mo sa hearing, sa pagdinig, hindi mo alam kung ano nangyari sa budget ng Pilipino, pera ng Pilipino yan eh, trilyong piso yan eh. Get out. You have no business staying there even for a moment. Nandito po sila lahat sa larawan eh. Oh. Ang sinabi nila, thoroughly reviewing. Nung pinirmahan, reviewed thoroughly. All bases covered, in short. Nag-complete staff work. Ano ho pala ito? Photo op lang. O, di lalong dami mong kasalanan kung photo op, paggamit ka, pumutok na ho itong korupsyon eh. So, si Manny Bonoan at si Amina Pangandaman. Bakit ko po nabanggit na dapat ipatawag? Po, wala akong question dito, maayos po ito. Si NEDA Secretary RC Balisacan. Patawag din si Secretary ng NEDA, Balisacan, upang tanungin ano nangyari doon sa ODA, yung Overseas Development Assistance Funds, yung mga foreign assisted projects. Hindi rin pwedeng basta na lang kalimutan ito. Bakit kanyo? Alam mo ninyo, kabit-kabit na po ito eh. Nung nagdeklara ang Executive Department, BOF na naman, kukunin yung 89.9 billion pesos na contribution ng mga manggagawang kagaya ninyo na nanonood po ngayon. Nag-hearing po yan, nag-oral argument sa Supreme Court. At dahil po sa incisive, relevant, and analytical questioning of the good Justice, Lady Justice Amy Lazaro Javier, nag-notes po tayo. Hinahanap niya sapagkat sa pagdinig na yun, ginamit daw yung naunang 60 billion na kinuha of the 89.9 billion. Kasi nga ho, nag-issue ang TRO ng TRO ang Korte Suprema. Doon po sa 89.9 billion Pero dito sa 6.325 trillion budget natin ngayon 2025, hindi po nag-issue ng TRO eh. O ano nangyari? Po, sabi sa inyo, bandera ng Pilipinas ang iwagayway natin sa linggo eh. 400 million pesos pinapatalo lang sa kasino ng gagong. Talaga nakakagalit na ho eh.
Daan-daang milyon po, sinusugal lang. Samantalang tayo, kayo, hirap na hirap, makapag-produce ng makakain ninyo pang araw-araw, almusal, pananghalian, hapunan, swerte na nga kung may merienda pang masustansya eh. Tapos hahayaan natin itong ganitong kalaking korupsyon, kurakutan, magalit po tayo, talagang nakakagalit. Sinusugal lang po eh. 400 million pesos. Alam ho ba ninyo kung gaano karaming pera yun? Itong gagong ito, sinusugal lang. Dapat ipatawag. Tanungin, nasaan yung pera na supposedly pang ODA, yung pang foreign assisted projects? Kasi po lumabas ito doon sa oral argument. Again, credit to the good Lady Justice, Amy Lazaro Javier. Ang tanong niya, how can government have removed this, meaning yung pera po na 174.49 billion. 2024 budget po ito Nagpautang mo kasi yung Korea na naman, Korea Exim Bank, yung Export-Import Bank of Korea. Nagpautang po ng 174.49 billion pesos. Saan po gagamitin yon? Para po pampondo nung tinatawag na Panay Guimaras Negros Bridge Work, yung PNG. Yung tulay, Panay Guimaras Negros. Pagdudugtungin at mas mabilis na po dapat ang budget, ay yung biyahe. May budget po ito, 174.49 billion. Yung ODA and Foreign Assisted Projects. Pinahiram po tayo ng bansang Korea through Korea Exim Bank. Nawala ito. At ang justification nila ng pagkuha ng mga contribution ninyo sa PhilHealth, pangpondo raw po ng PG and Bridge. Na sa pagdinig, sinabi po ni Justice Amy Lazaro Javier, how can government have removed this when it is a loan? Specifically, for what purpose? For what purpose yung kipagkuha ng pera na inutang? Kaya importante na magsalita na ng katotohanan ng isang marangal na tao kagaya ni Secretary R.C. Balisacan. Hindi nyo na ho kailangan, Secretary, ng pwestong yan. Pumanig po kayo sa mamamayang Pilipino. Sabihin na ninyo yung totoo. Trilyonan na po ang nakawan. Maawa na po kayo. You do not need that job. You do not need to cover up for him. You do not need to cover up for them. May pamilya din ho kayo. At kayo po'y from the academe at may mga nakikinig po sa inyo, may mga naniniwala po sa inyo. Side with the Filipino people, tell the truth. Nasaan ang pera ng mamamayang Pilipino? Meron pa ho uling isang katanungan si Justice Amy Lazaro Javier. Has the government spent even a single cent from that loan? Tagaluin ko, ang tanong po nung Lady Justice nagastos ba ng gobyerno kahit isang sentimo dyan sa pagkakautang na yan? Hindi pa nasisimulan ang proyekto ng Panay Guimaras Negros Bridge Work. Napakatalinong tanong po nito Has the government spent even a single cent? Secretary R.C. Balisacan, tulungan niyo po kami. Has the government spent even a single cent from that loan? From that loan, yung 174.49 billion, Korea Exim Bank loan. Considering, sabi po ito ni Justice Javier, Lazaro Javier, considering that the project ay hindi pa po nagsisimula. Kung nawala yung 174.49 billion na foreign assisted project, lumalabas po sa overseas development assistance, hindi pa nagsisimula yung construction of the Panay Guimaras Negros, kung nawawala na ang pera, saan napunta ang pera? Bakit kinakailangan yung kunin yung 60 billion ng PhilHealth? Originally 89.9 billion. Nahinto lamang po yung balancing 29.9 billion dahil po nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Yan po yung napakatalinong tanong. Kanya importante na matatawag din si Secretary R.C. Balisacan for him to shed light. At pumanig po kayo sa mamamayang Pilipino. Sabihin nyo na po yung totoo. Yung misuse of ODA funds. NEDA should be called to shed light. Nasaan? Hindi nga po nasagot ng gobyerno doon sa pagtatanong Di ba? Si Saldico dapat ipatawag din. Ang dapat pa pong idugtong diyan. Itong mga Stella Kimbo, Grace Po, Saldico, Martin Romualdez. May nakita ako isang reel na nagkakainitan yung diskurso, hindi na po yata in session sila no naka-break. Yung diskurso ni Senador Bato at ni ngayong SP Tito Soto. Ang sagot ni Senator Soto sa kanya, si Martin daw ang tuta niya. Alam mo ninyo, pag-usapan natin yung tuta, nakapag-usapan mo yan
alam mo ninyo, ang aso ay man's best friend. Ang aso, kaya nga po natin tinatawag o pinapangalalang bantay. Diba? Hindi bantay sa lakay, bantay. Man's best friend, bantay, pinoprotektahan po niya ang kanyang amo o yung kanyang pamilya na kinabibilangan. Kung yung mga fur lovers po dito, di ba? Pag pinaparatangan na merong aso ng isang tao, mahirap po di ba? May mga paratang kung sino-sino. Dapat to ang aso nakapanig sa tao. Man's best friend nga bantay nga At ang aso, pag nakakita o nakaamoy na magnanakaw, dapat kumahol. O kaya, dapat nga lapain niya Di ba? Pag pumasok na sa bahay ng kanyang amo, hindi ka lang kakahol. Kagatin mo na. Ngat-ngatin mo na. Lapain mo na. Bakit? Yun ang purpose niya Man's best friend bantay nga Di ba? Huwag kang kakanig sa mga magnanakaw. Lapain mo yung magnanakaw. Protektahan mo ang iyong amo. Sino ba amo mo? Ang mamamayang Pilipino. You draw your salary, you draw your benefits, you draw the money to fund your pet projects from the ordinary Filipino people. Manood ka lang dyan sa EDSA. Pila ho ang MRT, yung connecting niya, pila po yung LRT, pila po yung jeepney, pila po yung bus, pati sa tricycle, pati sa padjak, pati sa jeep. Araw-araw nagtatrabaho ang mamamayang Pilipino. Hahayaan ba nating nakawin lang ito? Which brings to mind, kaya kayo dapat lumabas sa linggo, ang ating pong pambansang pagkakautang. Kawing-kawing po ito. Kinokonek ko na lang po lahat para, again, ang layunin po ng ating pahina ay iangat ang antas ng ating kaalaman, iangat ang antas ng pampublikong diskurso, elevate the level of public discourse. I will try as much as I could, as much as possible, to simplify yung malalimang usapan. Medyo mag-extend po tayo yung mga ngayon pa lang manananghali, welcome po sa aking pahina. Dahil mahalaga po itong usaping ito. No? Ang pambansang pagkakautang po ng Pilipinas ay 17.27 trilyon. Sulat po niyo ito 17.27 trilyon. Noong pong February 2025, itong taon lamang, ang national debt po natin ay 16.632 trilyon. Ulitin ko February po ng taong ito, ang ating pambansang pagkakautang ay 16.632 trilyon pesos. Ngayon po, Setyembre, o lagay mo na lang ito kahit end of June na lamang ito, ang ating pong outstanding national debt o pagkakautang ay 17.27 trilyon pesos. Ang laki po ng itinalon. Halos 1 trilyon mula noong February 2025. Ganyan po kalaki ang pagkakautang ng bansang Pilipinas. Pagkakautang natin.